Hello po, good morning po sa inyong lahat. Mga kababayan, lalo natin mga mahal na FW. Magandang araw po sa inyong lahat sa Pinas ngayon. Short video lang po ito. Tungkol ito sa mga tanong na halos palagi ko na itong na-encounter. Siguro din nila nakita yung video natin about sa cost ng pagtatayo ng lechon manok business. So habang traffic, ikwento ko muna sa yung ano yung mga gagastusin sa pag-opening ng lechon manok. Ano ba yung pinaka-basic? So syempre, mayroon tayong griller at saka freezer. Ayan lang naman ang medyo malaki-laki kasi griller is 30,000 and then yung freezer mga 20,000, at least mga 10 cubic. Kasi kailangan natin yung pupunduhan kasi pag masyadong maliit, mga 7 cubic lang, alanganin tayo. Tapos yung manok na ilagay natin dun sa loob, di natin pwedeng ilapag na may kasama ang tuugan. So minimum of 10 cubic yan, kaya nasa mga 20,000 yan yung chest freezer na yan. So 20,000 yung freezer and then 30,000 yung griller, so 50,000. Ano pa bang mga malalaking gagastusin? Yung pwesto. So yung pwesto, kung ipatayo mo talaga na plain lang, starting from the ground, talaga ikaw yung ipatayo yung building, talagang medyo malalaki-laki yun. And then depende din sa sukat ng inyong area kung gaano kalaki. For example lang, sa pinakamaliit lang, mga 10 feet by 10 feet. So based doon sa mga previous experience dun sa pinapatayo natin, hindi kasama labor ha. So, kasi itong setup natin ay kakaiba, hindi ito makuha ng ordinary na panday dahil nga ang hirap nga magpa-setup ng katulad nito na tindahan, like gagawa ng chimney. So may mga specialized. So kung paggawa kayo ng ordinary panday din na wala pang background dun sa lechon manok setup, yung araw na gagawin nila ay tatagal din. So medyo malaki-laki din ang gagastusin mo sa labor. So about sa materials lang, 10 feet by 10 feet, more or less na 70,000. And then ano na yan, hindi yan lahat concrete, hindi yan lahat may tiles. Yung katulad sa ginagawa ko diyan sa isang vlog ko na kami talaga yung papatayo, mga 70 to 100,000 yan. Flooring is concrete, harapan half is concrete, then palibot is hardiflex, and then may sa atip, then chimney, pipinturahan natin. So mga more or less 70 to 100,000 yung labor niyan. So pag mapatayo ko talaga, so mas costly. Pero kung sa lupa mo naman yan, okay lang dahil magagamit mo naman yan lifetime. Kung in case magbago yung so pwede mo yan magagamit. Then, pero sa cost talaga, mga 100 to 150 na yan, labor and materials. Yan ang cost sa pagpatayo ng isang lechon house. So kung kami yung magtayo, kung kami yung mag-design, kasi meron tayong design na mas makamura tayo, na maganda na rin tingnan. Lahat, glass, lahat. Bali, yun ang gagastusin. And then, pag nag-rent lang kayo, meron kasing rentahan na mayroong 10,000. Halimbawa lang, 10,000 yung rentahan nyo. Katulad ng kay latest ni Franco is 12 yata yun, 12,000 yun, 10,000. At palagay lang natin 10,000. So karamihan kasi nagpapa-deposit ng 2 months. So 2 months deposit, advance rental is 10,000, so 30,000. So yan, balik natin, meron kang griller na 30,000, freezer na 20,000, and then yung renta deposit is 30,000. So meron ka ng 80,000. Kung makuha mong space ay yan na, forma na siya, cube na siya. So gagawin mo is mag-paint na lang, mag-install ng chimney, mga 30,000. So ganun yung mga repair niyan, the signage,
30,000 yung repairs. Griller is 30, freezer is 20, repair is 30, so 80,000. No, so signage na kasama na yan, signage 10,000, so 90,000. So more or less 100,000 yung nirentahan mo, ha. Iba yung ano, nagpapatayo ka kasi yung kanina sinasabi ko 100 to 150,000 yung building ipatayo mismo, 10 by 10. Yun ang cost noon ng building. So that's 100,000 to 150,000. Yung katulad ng design ng ginawa natin, ha, nung sa may sa outlet ko doon sa, kung mapansin nyo yung Compostela na outlet, ganon yung gastusin. Pero kung gawin yung mumurahin, pwede yan, pababain natin. Hindi tayo gagamit ng concrete, yung flooring gano'n lang. So plywood tapos kahoy, pero pangit naman tingnan. So gagasto talaga tayo. Pero the best kung makasave talaga kayo, kung mag-rent kayo na available na yung pwesto, cube na siya, bagong gawa, or kung gamit na ay kumpleto pa siya, kunting ano na lang, kunting repair. So palagay na natin cost ng repair, labor, painting, and then may mga plumbing, and then electrical. So palagay natin 30,000 sa repair. So yun ang cost, almost 100,000 sa isang outlet. Kasi yung renta, di mo mapansin yung renta kasi kasi material makita mo. Yung renta malaking bagay yun kasi nagpapa-deposit yung karamihan ng mga may-ari, abot ng mga 3 months, 2 months deposit on advance, no. So medyo isang ano yan na kailangan mo rin pag ano, pag ano ng amount. So yun, 100,000. Yung supply naman, wala namang problema sa manok kasi everyday mo naman, kung makuha mo naman yung regular talaga ng supplier, yung manok kasi everyday yan, everyday nagkakatay, everyday nagbibinta kasi pagkain yan, eh. So ano yan, parang commodity talaga yan na everyday kumakatay yung mga ano, planta. So absent ba yan, ilang araw lang kate na naman. So kahit pag may establish mo na mayroon ka ng supplier, kahit everyday sila mag-deliver sa iyo, 100 pesos at 150, so 15,000. And then pag mabinta yan ngayon, na next day pa-deliver na naman, so rolling naman yan, eh. So walang problema, pwede ka naman everyday mag-order, deliver din nila. So ganun lang, mga ganun ang costing. 100,000 to start lechon manok business na magre-rent kayo. Kailangan mo ng ganyan. Na yung indoor na design natin, ha, yung indoor griller. Pag outdoor naman, yung mga nasa, yung pwedeng mahatak, pwedeng mabuhat, yung may salamin na may bubong, yung outdoor griller natin. Palagay natin, mayroon kasing mag-range niya na 40 to 50,000, 55, ganun, 60, depende sa klase. Ilagay mo lang doon sa labas ng pwesto mo. Halimbawa may marindahan ka ng sidewalk, and then along the highway may kunting space na tamang kasya lang yung griller. So yun, mga 60,000 ang ano, kasama pa yung renta, kasama yung griller. So ganoon, gagastos talaga ng mga 60 to 70 ganoon pag outdoor griller. Kahit nasa tabi-tabi mo lang ilagay, kailangan mo rin ng freezer, eh. So more or less palagay na lang natin sa outdoor 60 to 70, and then mag indoor griller kasi store siya, boutique, eh. Landahin mo sa loob, signage para maganda, presentable tingnan. Kailangan mo mga 100K, katakbo na yan. Then additional mo yung sa manok, pang ano mo gamit. So mga 100,000 is pwede na. Pero minsan kasi kailangan natin ng surplus, or halimbawa sa may dagdag ka pa, gusto mo pa pagandahin, may lalagyan ka pa ng tiles, so at least meron kang extra money na 100 puhunan, then meron ka extra 20 to 50,000, tatakbo na yan. Tapos yung solusyon naman natin ay kung malapit ka lang sa distribution natin, papadala lang tayo. At saka yung mag-order ng mga solusyon natin, wag nyong mag-order na kukunti lang, then next ilang days mag-order, gusto agad ma-deliver. Hindi po ganoon. Yung solusyon naman natin ay hindi nasisira for 2 months. Pwede kayo mag-order at least
mayroon kayong buffer. 2 weeks before maubos yan, mag-order na kayo para hindi tayo palaging nagmamadali, hindi tayo naalanganin. Hindi naman tayo yung business natin ay lahat maplanuhan naman dahil hindi naman ito katulad mga delivery lang dyan na pwede mo agad-agad orderin nandyan. Kasi nagmamadali ito, business natin ito So yung sinaservan ko dito ay yung nagdinegosyo lang, hindi ito katulad ng merch. Yung merchandise lang na available anytime, i-order mo, i-deliver nila kagad. Ito sa atin is piniprepare. Ibawa, gagamitin mo next week, orderin mo na ngayon kasi i-prepare natin yan, then mag-practice na kayo ng volume ordering. Huwag kayong palaging nagmamadali. Mas malaki kasi yung magagastos nyo yan kung paunti-unti yung order nyo. Halimbawa, order kayo ng 1 gallon lang, tapos delivery charge ng transport, yung mga transport ginagamit natin, maabot ng 250. Halimbawa, pag isang container na 5 gallons lang, 350 lang. And then once a week or every 2 weeks ay nag-order, so mas makasave kayo. Although kunting dagdag yung amount yung bibilin nyo, capital, kasi mas hindi kayo maalanganin sa pagluluto nyo, kasi minsan sabihin nauubusan saka pa kayo mag-order. Baguhin nyo yung style, i-reserve nyo, kasi di naman din tayo agad-agad meron tayong stock na yung agad-agad may bigay. So since galing pa ng Cebu yan, lalo dyan sa Luzon, it takes time pa, pero meron naman tayong stock talaga ngayon. Naubusan dyan sa Luzon ngayon dahil akalain natin na yung iba kasi paunti-unti lang. Ngayon ang daming biglaan na nag-open. So kung ngayon kayo na planong mag-open, mag-advise na kayo na this week or na next week meron akong i-open na outlet, please help me, bigyan mo ko ng support. So tawag lang kayo kay ate ko, Cherry Altis Garden. Pwede kayo tawag sa akin na meron kayo i-open para suportaan pa rin tayo, mag-usap, bibigyan ko kayo ng payo kung anong gagawin. Pero doon sa ordering, at least mag-order kayo minimum ng 1 container, 5 gallons, kung talagang nag-start na kayo na mag-business. Kasi karamihan naman, marami dyan nagtitesting pa Tapos yung tinitesting nila, na next testing din naman, 1 liter na naman, parang konsumo lang yung ginagamit nila. So sabihin nyo lang na kung nag-start na kayo, at least 2 weeks before, sasabihin nyo na sa akin o sa ate ko na mag-open ako by that time. Kasi pag mag-order lang kayo, mag-opening kayo, tapos order lang kayo ng 1 gallon, ilan lang bang manok yung injika ng 1 gallon? I think that's 40 pieces lang. So alam mo ba yung mag-opening yung iba, maabot ng mga 150 to 200 pieces isang araw lang sa opening day. So panoorin niyo yung mga video and latest na kung paano gagawin para magka-idea kayo na kung paano gagawin sa mag-open. Pupundo nyo lang. Hindi naman ito agad ng sira. 2 months ang shelf life nito in the room temperature. Room temperature means hindi nainitan, hindi naman mainit yung room. Basta yung nasa loob ng bahay at hindi nainitan. And then kung malaki yung yung chiller, huwag niyo i-freeze huwag niyo i-freeze kasi magbabago yun. Kasi imagine magiging siya, solid. Talagang magbago yung lasa. So chiller lang sa ref. Kumaga ilipat sa 1.5 liter, lagay nyo sa loob ng chiller. Abot pa yan ng ilang extend pa yan ng siguro 3 months, 4 months pa kung talagang hindi nyo pa nagagamit. So pero kung pag mag-opening na kayo, minimum 1 container para hindi kayo maalanganin. Paano kung biglaan this day naubos kagad yung meron kayong 150 na naubos, the next day wala pa kayong standby na injectable solution, kami na naman yung problemahin nyo na kailangan. So advance lang kayo, i-advance nyo lang yung mga orders nyo kung mag-start na kayo. Advance mag-isip. Ganun lang mga kababayan. So negosyo na ito, hindi na natin i-practice yung pag maubos bilig agad, hindi naman tayo grocery na available anytime, 24 hours. Yung iba katulad ng 7-Eleven, tayo ay nagsiserve lang sa mga
negosyante katulad nyo. Hindi tayo nagsiserve doon sa mga maliliit lang na pagkonsumo sa bahay. Hindi. Kaya nga wala tayong online dahil yung sa online parang yung timpla natin ginagawa nating pang-ulam na palagi. So yung ito sa atin ay hindi, mga business individuals lang yung sinusuportahan natin dito. Wala ito, hindi ito available online. Online lang tayo na dito sa YouTube, pero pag-order wala po ito sa Lazada. Kasi individual po ito, personal ito, kailangan tayo mayroong personal relationship sa business natin. Hindi ito mabibili mo lang and then wala kang alam kung paano gagawin. Diretso ka lang bilhin doon sa wala talaga. Ito katulad sa atin. Every time may bumibili, gusto ko lahat alam paano gagawin. Gusto ko ma-instructionan, gusto ko mapayuhan kung paano patatakbuhin ang ating negosyo, para gusto ko matulungan kayo para sana naman lahat na nag-avail ay mag-succeed sa business na ito. Kasi as I said, napakalaki pa ng market ng ating negosyo, kaya may vision nga ako gusto ko lahat ng mga gustong lalo na mga OFW, lahat ng gustong magplano ng negosyo. So, kung yung wala pa talagang idea, ito na yung pagkakataon yung mag-start ng business dito sa lechon manok business. Kasi napakalaki ng market. And then ako naman ay ang iba yung thinking ko as galing sa corporate, since yung natin is sa nagbabago yung panahon. Wala na akong plano na gagawa pa ako ng malaking kumpanya and then gagawa ako ng maraming outlet. May bagong mode of business na tinatawag ko nga itong revolutionized business, dahil sa panahon ngayon sa online or sa technology natin, ganito na yung ginagawa ko. Lalaki tayo, tulong-tulong, marami kayong, kumbaga ako yung nagli-lead sa inyo, spread lahat nationwide. Mayroon tayong maraming mga marami tayong negosyante, bali mga partners. Hindi ko gusto, wala akong plano na kumpanya, din marami akong mga franchisee. Ang laki kasi mas medyo complicated na yun, and then mas madali ito makashare ako sa inyo, and then kunting lang ko, pagka pinch lang ng kita nyo ay bali yun, doon lang ako kikita ng kaunti, then marami kayo. Yung setup ko ay ganito lang, okay na ako. Bigay ko lang is technology, yung support ng ating team lang, yung management, kung paano, yung sistema, tuturo ko sa inyo. So kayo nang magpapatakbo as a partners. So, di ba? Simple lang yung natin, simple lang yung business setup natin, napakadali na lang. Hindi katulad ng dati na traditional na mag-franchise kayo, magbayad kayo ng malaki. Ito sa atin ngayon, napakadali na lang. Kayo na yung gagawa sa outlet nyo, tuturuan ko na lang kayo, sa inyo na po ang negosyo. Kunting kunting amount lang involved, si puhunan yan, kasama yan sa puhunan. Kung nag-franchise kayo, nagbabayad din tayo ng franchise, then after all, wala naman magiging sa inyo, dahil yung company ay doon pa rin sa pinag-franchise nyo. Ito, tinuturuan ko kayo ng negosyo, and then kung mapatakbo nyo na, sa inyo na po ang business, sa inyo na po ang negosyo. Diba? Kakaiba itong kakaiba itong setup natin. Ito yung latest business model ni Food Daddy. Gusto ko lang talaga makatulong na makarating sa mga saang lugar sa Pinas na wala pang lechon manok na business. Paano natin ipa-scatter natin itong negosyo na ito through sa mga desidido, sa mga interested dyan na gustong magkaroon ng ganitong negosyo. Hindi ko na po kailangan mapalaki, hindi ko pa kailangan na magkaroon ng korporasyon para ako pa mag-build dyan ng lechon manok business. Bigay ko na sa inyo para marami tayong magkaroon ng negosyo. Happy na ako dyan.
okay na ako. Maraming salamat po kasi malapit na po akong papuntahan ko at wala ng traffic. Maraming salamat sa iyong panood dito sa napakaiksing video. Sana mayroon kayo ng pupulot magandang tips sa ating short video niyo. Okay? Maraming salamat po at huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe dito sa ating channel Food Daddy, at sa mga technical, pagtuhog, pagluto, mag-subscribe din kayo sa channel ni Madam Rax para doon kayo manonood kung paano natin gagawin ang ating mga pagluluto at pagtutuhog ng lechon manok. Okay? Maraming salamat again. Bye-bye.